kapabayaan ng gobyerno ni Marcos. Isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon hanggang ngayon, tumutugma po mga pangyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran, ang mga pagnanakaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandang gabi po mga kapatid. Papagpag po yung kalooban ko sa nangyayari ngayon. Kaya na po. Ako po narito, pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Ako ay ang kalayaan. Ako po, hindi po ako masyadong marunong sa pagtatalumpati. Magkikwento lang po ako. Binalikan ko po ang kasaysayan mula nung panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagmula po nabiyak sa pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun Ang Magdiwang po ang grupo ni Andres Bonifacio na halos po buong Cavite nasasakupan po yun ng Magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo mga kapatid. Si Trillanes, naalala niyo po ba? Putas po yun Putas si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko at binalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Kat Andres Bonifacio, na supremo po ng kagalang-galangan, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Pero sir, ito po yun. Hindi po nagpobola. Kaya nga po, nadadala ako ng emosyon Kasi, kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon hanggang ngayon, tumutugma po mga pangyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po Mga kapatid, ako po narito dahil po sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kapabayaan ng gobyerno ni Marcos. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang naghahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan
Sobra na po ang ginagawa ng gobyerno Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na po Pilipinong namamatay sa kalamidad. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at pagkaisa. Palayasin natin, patalsikin natin ang gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan nyo bakit siya nakakulong rin. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po nito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Bono, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Abalos, lumayas kayo lahat dyan na miyembro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga kapatid na Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Naririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magnanakaw. Pinabaliktad niyo ang istorya. Kayo ba ang magaling? Kayo ang magnanakaw? Kayo ba ang magaling? Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba yan? Di ba hindi? Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Pinagsasamantalahan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos yan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Bumangon tayo. Palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin yan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino, yung mga walang iya na walang pakinabang. Nasa amin ang kapangyarihan, wala sa inyo. Puro kayo magnanakaw. Wala kayong karapatan para sikilin ang karapatan namin. Nasa amin ang kapangyarihan. Huwag kayong maghari-harian.
dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid naming Pilipino. Maririnig nyo ko? Yung mga hindi sumasalayo sa sasabi ko, upakan nyo ko. Gusto ko makita yung tapang nyo. Inaabot mo kayo. Lahat ng hindi ko sunada yung sinasabi ko, upakan nyo na ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino, mga kapatid na Pilipino. Mananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga magdanakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay nating mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Pagkaisa tayo, pabagsakin natin ang gobyerno ng Marcos. Ayaw na natin sa kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, magkaisa tayo. Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Paliwanag. Abalos, Congressman Polo, umpisahan nyo na. Lumayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagsisilbi ng tapat. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa mga bayang Pilipino. Lahat ng mga traitor, pagsilayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kay pulis, kay sundalo, basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kailangan namin pagkabigkis-bigkis sa mga kapatid naming Pilipino para magbago ang buhay namin. Magbago ang Pilipinas. Diba? Walang karapatan para manatili ang mga traitor, ang mga magdanakaw, ang mga nagpapahirap sa buhay natin. Magkaisa tayo, bumangon tayo, tumayo tayo, ipaglaban natin ang kalayaan, ang karapatan natin, nasa atin ang kapangyarihan. Palayasin natin sila, hindi natin sila kailangan. Paglagay tayo ng karapat-dapat na magsisilbi, nakasilbi natin. Kasi yung mga hayop na yan, yung mga hayop na nasa gobyerno, walang ginawa, puro katamaran, puro kahadikan, puro pagdalakaw. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin bumasenso ang bawat isa sa atin. Diba? Puro permisyo ang ginagawa nila. Puro pagpapahirap.